Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Webes, Marso 12, tuig 2026. Good morning, Ems. Maayong aga Jen, maayong aga sa mga tagmalamatin naton. Diin man ka mo nakatutok sa Facebook Live man o kun sa ilang mga radyo. Webes na kita, no? Malapit na ang matakop ang ikaduhang semana sang bulan sang Marso. Kag ang Marso, ya daw damo, gidya sang kakatabo, no? Kag padayon ang aton nga pagbantay sa pagsaka sang presyo sang petrolyo. Subong siguro daw naka-adjust ng aton mga kauturan. Apang padayon ang aton nga pagbantay, Jen, sa epekto sini hindi lang ang direct impact, no, but ang indirect impact sini sa ekonomiya sang syudad kag iban pang bahin sang Western Visayas. Subong adlaw ang ikatatlo nga hugnat sang oil price increase abi sang tanan sang kwan lang Martes, Miyerkules, Huwebes. Santo sa projection sa Department of Energy amo na kahapon na tingala kita nga nagalabay kita sa mga gasoline station. Mayara na nga tag 90, 91 ang litro, especially sang diesel naton. Ang aton sining DOTR nag-anunsyo kahapon, may press con kahapon, Department of Transportation kin-confirm nila nga ginalauman gid man ang pagwa sang anunsyo may kang tanan sa saka sa pletihan kay damo na gid sa mga transport sector ang naga-aragoy bangod sang presyo sang diesel kay kalabanan ems mga diesel gid 5,000 pesos ginmando na ina na ipanagtag as soon as possible nga makumpleto ang tanan nga mga dokumento. May 5,000 nga mabato naton nga mga PUV drivers nga natala na iga panagtag siguro base kung hindi na malabutan pang katapusan sang Marso. Kag ang City Council naton di kahapon kuno ems masadya ang sesyon sang City Hall. Madamo sang naggintalakay ang mga konsehal naton kahapon sa regular session sa City Council. Duha ka bilog ang nag-privilege speech kahapon. Una dira si Councilor Johnny Yang, ini may kaangtanan sa pag-require no sa mga kada barangay nga may ara sang temporary holding facility sa mga rescued nga mga hinuptanan nga ido kag kuring. Ang ikaduha naman nga nag-privilege speech kahapon amo na si Councilor Cedfrey Cabaluna nga nagpatpat man sa epekto sang sining pagsaka sang presyo sang gadong kag may kaangtanan dire 3 ka resolusyon ang ginaprubahan sang konseho kahapon.
Lakip na diri dyan, una, ang nagahingyo sa Senado kag Kamara nga mag-allocate no, sang dugang pagid nga fuel subsidy nga pondo para ihatag sa aton nga mga apektado nga sektor, especially ang transport sector, particular ang mga driver naton sang PUVs. No? Ang ikaduha, ang pag-usisa sa sining train law kag posible nga pag-suspend sang implementasyon sang excise tax sa petroleum products. Kag ang ikatatlo naman, amo ining paghingyo naman sa DTI, DOE, no? Kag kapulisan nga magbantay sa mga gasoline station kag iban pa nga mga nagabaligya sa petroleum products agud malikawan ang ginatawag nilang profiteering kag hoarding sang mga petroleum products. No? So ang tatlong sini ka resolusyon kahapon aprobado sang konseho kung ang kala konsehal man solusyon man sang ila kanya-kanyang mga lihok no nga suggest no example si Councilor Romel Doron nga naghangkat sa iya nga mga kaupdanan nga i-turn over dyan ang mga service issued vehicles sa mga konsehal agod siling niya makakinot no sa gatong o na petroleum products kay siling niya ni Councilor Doron ang iyaya gin turn over niya na ginbalik niya na antes pa man ang ining sitwasyon sa may Middle East last year pa. May nag-accept sang challenge nga mga konsehal. Yes, no? Nga ti ibalik ang ila sini nga mga service vehicle. Kay tibala naton nga ano ina may mga fuel Subsidy sila. Subsidy from Iloilo City government. Kag amo nang ginagamit nila kun ita magsala ang inang vehicle nila kuha na siya nang no pick up na siya nga tanan nga may konsehal sang time ni Mayor Jerry Treñas kin pangtagaan ina ang aton nga mga konsehal. Ti bantayan naton ini. Ano pagid nga mga tikang paano kita makakinot pero ang traffic subong medyo naghagan-hagan gid man. Obvious gid ka tama nga ti damo sa nagakini-kini kag daw wala na nagapahabog sa ila sini iyang pagbiyahe tungod sang kamahalon sang produktong petrolyo. Ti ang pamangkot subong kay ti ang subsidy gina proseso na pero ang nagakatabo subong EMS kay nga daw ginagwa karon nga nakuga subong ang supply sang oil tanan nga mga tanker nga nagaagi sa Strait of Hormuz nga sa diin nagpaandam ang Iran nga kutob sa mag-aagi da bumbaho namon may nasampulan na gani nga tanker from Thailand nga ginapalupok sa dira nga area. Until now wala sang klaro, wala sang negosasyon kay ti amo lang gina ang alagyan 20% sang supply sang gatong halin sa Middle East dira nagaagi sa Strait of Hormuz. Ti sa pinakaulihi subong nga datos sang International Energy Agency, may mga countries na no nga nagpabutyag sang ila willingness nga mag-release sang ila sini nga Emergency. stock nga mga oil products while nga hindi pa maklaruhan ni kung saan matapos ning giyera sa area sang Iran, Israel kag US kiti damo-damo na nasampulan nga ginpalupok nga mga tanker damo daan mga seaman kita mga seafarers seafarers naton. Oo, ti buot silingon ang delivery sang oil products hindi pagid amo na katayuyon no dogripo-gripo do tulo lang gini kutob sa makalusot kag makasurvive amo na pero ti hasta san-o ini ang sitwasyon kag hindi pa kita makasiling nga may yara sing pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo kay hindi pa ina mapatod until now. Kag gagapon gin patpat man ni Councilor Cedric Cabaluna siling niya 98% no sang supply sang petroleum products nga kinahanglan naton diri sa pungsod Pilipinas gina-import. Amo na kita ka dependent no sa imported products nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas. Amo na nga very critical gid no ang mga masunod nga mga sinimana kung ano ang mga sitwasyon dito sa may area sa Middle East kag kun diin kitaya makuha sang petroleum products ti siling Manila no bastante pa ang supply sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. Pero kinanglan may anticipation kita kag ang gobyerno gapangita man sang pamaagi
So ari bala pamatian naton ang kabahin kahapon no sa nga privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Increases in prices of essential goods and services. Department of Energy must continue to monitor global crude prices, exchange rates, and all company price adjustment to ensure that increases are justified and consistent with international market movement. On the other hand, the Department of Trade and Industry must monitor prices of basic necessities and prime commodities and enforce consumer protection laws to prevent profiteering. We applaud and recognize the immediate action of our city government. From our funds dedicated to social services, the executive, led by our city mayor, has allocated funds for subsidies for the benefit of registered operators of public utility vehicles such as our modernized buses, consolidated traditional jeepneys, and tricycles. The city mayor has submitted the same to our Bids and Awards Committee for review, and once approved, a monthly subsidy of 1,500 pesos will be given for buses and jeepney operators, while franchise grantees among our tricycle drivers will receive a monthly subsidy of 500 pesos while the crisis is going on. I hope the City Council, and I know the City Council, would support this and will see it through. To help mitigate the effects of rising fuel prices, the public are encouraged to adopt simple fuel-saving practices supported by energy conservation studies, such as but not limited to the following. We call on the public to avoid unnecessary travel and consolidate trips whenever possible in order to reduce fuel consumption. Driving less is one of the most effective ways to lower fuel use. We hope, especially for schools, that they can practice carpooling or shared transport, which studies shows that can significantly reduce fuel use and congestion in urban areas. We call on everyone to limit excessive air condition use, as heavy aircon usage increases engine load and fuel consumption. Nabatian ang kabahin no sang privilege speech. Actually malawig ang iyang privilege speech dyan kahapon. Kag after sang iyang privilege speech, although wala ini siya ma-include sa agenda, may mga konsehal nga sabat no, nag-react man no. Tugda man Aside kay Councilor Romel Doron, nagtalakay man si Councilor Rex Arabia, kag si Councilor Nene De Lilian ang ilayang reaksyon nga siling nila mga band-aid solutions lang dapat may ara kita sang long-term solution. Kag isa man to sa mga na-note nato no ang dumduman ko ang ginmention ni Councilor Doron nga may dapat may ara sang oil stabilization fund no na mention niya na inaantes pa mag crisis ang Middle East nga gintalakay niya naman gani na sa konseho no nga may ara pala sang daw emergency fund or stabilization fund nga gamiton in case nga may amo sini nga crisis. So amo na ang gin-raise niya pagid kahapon no ang ina nga proposal daw na talakay na ina sa konseho even before pa sang crisis. Ti amo na ang hambal ni Councilor Doron nga dapat may anticipation kita kay balaan naton nga vulnerable gidya ang conflict sa Middle East. Kag daw wala ini naga-untat-untat kag balaan naton nga ti didto kita tanan ang source sang aton sini nga enerhiya sang aton sini nga fuel didto gid ginakuha, although nga may ara sing mga nagakuha kita sa Asian countries no, pero tiyan mo na dapat ang aton sini nga gobyerno, although damo naman ni napatigayon na may mag oil exploration kita kay may mga may ara kita nga malampaya pero hindi gid na natural gas no. 4% lang daw. Hindi na amo na ka sustainable kung istoryahan naton ti karon kung tama kita ka dependent sa crude oil halin sa Middle East. Ang iban subong niya naga-explore na sang iban nga enerhiya nga mangin alternatibo naton nga pwede magamit. Sa subong nga era gid patok gid kag practical gid ang mga electric vehicles EMS. Pero wala ta kabalo kung ang presyo sang kuryente amo naman ang balantayan ta kay damo kita sang diesel based nga mga planta pasubong nga naga-operate sigurado mapatong ginaya sa bill naton ang presyo sang diesel kay may mga planta, may mga power plant ya
nga nagadepende pa ya sa diesel. Heavily dependent. Oo, amo na may ginaduso subong nga mga solar energy. Kag kun ano pa no nga mangin alternatibo naton pero ti kon sa lakyan ya pangita kag gasoline station. Di ang pila ka mga electric companies wala pa man nakapabutyag dyan, no? Pero bantayan naton karon kay may press conference ang Metro Pacific Iloilo Water kung anong ila nga mangin tikang kag ano bala may mabatsyagan bala kita nga pagsaka hindi lang sa presyo sa kuryente but pati sa presyo sa tubig, no? Kay ang may mga planta man ini sila kag dependent man sila sa gatong, so hibaloon nato, no, kung ano ang mga tikang yang himuon sa MPIW ang iban nga mga electric companies, no, lantawon naton kung magapatuman man sila sang pagsaka kay ti amo ini ang domino effect na makabig naton nga domino effect na sang nagakatabo dito nga tensyon sa may bahin sa Middle East, no. Ang ginabantayan man naton dyan kay ti aside sining 5,000 nga fuel subsidy lain pagid niya ang fuel subsidy sa local government, no, diri sa syudad sang Iloilo ang 1,500 kagang 500 pesos. Ti ilang tawon naton kung saan na ini ma-release pero ongoing na ang proseso sang bidding man sang aton nga Iloilo City Government. O, ti dapat nga ma-distribute ini siya sa labing madali nga panahon. Nakapaminsar gani kuya kon sa narigad sini ko mayo na lang kay ang presyo sang tubig ya daw stable pa no. Ang presyo sang ilim nun, soft drinks stable pa kay ti kung bao kung tubig na gidya ang madula sa atanan-tanan bao sobra na gid na ya. Pasalamat kita di sa Pilipinas gani no, hindi pa riyo sa Middle East nga tiga salig ba na sila sa mga desalination na plant Plants. nila. Kita di sa Pilipinas bisan mahal gasolina, okay lang basta may tubig ah. Tuduhan ta nga inom tubig kag lalakat-lakaton tan lang kung short distance ma lang or gina-encourage gid kita subong nga magbalik sa pagbisikleta kay ti bike friendly man ang Iloilo City. Siguro isa gini sa mangin option kag nabalang silingan ti do wala ka na sang iban nga madumduman nga pamaagi para nga makalikaw ka sa expenses kag kung kaya pa lang sang tuhod mo kung short distance ma lang plus pa ang work from home setups 4-day work week ti maski paano mapahagan-hagan ang epekto sang pagtaas ang produktong petrolyo pero nakatan-aw kita blaem sa mga presyo sang mga utan bala daw nakibot man kita kay Saka na? nagsalalaka man ti siguro ba halin sa siyempre di mo na ikarga karga mo sa jeep Karga mo sa truck. o sa truck ti additional expenses pangud nga ang aton nga mga truck siyempre diesel crudo ang ginatughong kasi diin grabe ang pag-mark up sang presyo subong iyang nga semana kag wala ta kabalo wala pa ni natapos base next week pagid ikatatlo pa lang ta subong adlaw na yang saka ya. May prediction man gani kita nga labasahan dyan, no, kay TN estimate nga ara sa 90 to 100 dollar ang presyoanay subong sang worldwide, no, nga fuel. Posible kuno nga magsaka pagid ini siya madoble pagid ini siya sa 200 dollar. Ti kung mag-amo sa nakataas ang epekto sini sa lokal nga ekonomiya laban-laban mabatsyagan ginan naton in the coming weeks, no. So amo man na ang pagbantay, amo man na nga kabahin man kahapon sa highlight, no, ni Councilor Cedric Cabuluna nga dapat mabantayan ang ining presyohanay di lang sa petroleum products, no, but ang basic commodities man ang mga balalaklo naton nga kinahanglan gid especially, no, sa mga grocery stores, sa mga magagmay man nga mga sari-sari stores. Agono pa siguro nga hindi sila, no, ang ilang term to didto is profiteering. Ala ba lang maganar ka pa sa tion sang krisis, no? So kinahanglan nga bantayan gid ini sang aton nga mga otoridad. O ti abuso na ya no amo nang dapat subong tuod bantayan gid ni sila may mga inspection kag kinahanglan man subong ati mangita sang wing hindi kita matamaan sang gasto ang epekto sini sa mga kalan-an sa mga Karinderya. basic needs naton di siguro pareho sang pandemic time bala nga ang mga tawo hindi kagwa na consider nila na sang iban nga magtanom-tanom da mag-garden maski utan lang na ang mga seeds da, mga backyard garden, pwede mo matamnan
para nga may ano kay hindi ka mataman gid sang pangumpra mo sang mga pagkaon, may alternatibo ikaw nga magagamit o kung mga utanon sa palibot mo nga hindi ka matamaan ka gasto. Ibantayan ta na. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sa aga. Walang isang oras dito sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you, Gid, sa mga live viewers naton, sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo, kag sa tanan nga naga-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas. Good morning kay Ma'am Iloilo. Cecil Sanyol Mamon, kay Pastor Ruth Baldunasa, Good kag kay morning. Sir Roy Gabuelo nga nagaupod sa aton siniyang pagpangalagad. Tamiyaw naton sila subong no. Kag Happy Women's Month sa aton sini nga mga kauturan nga mga kababayenhan nato no. Happy Women's Month. Kay si Ma'am Kate Ercel Catalunya, nagatanaw man sa aton, Sir Good Sherwin morning. Marcuia, si Sir Magdaleno Fajardo. Thank you gid sa inyo sini nga pag-upod diri sa aton sini nga programa kada aga. Sa kinaandahan kami ang inyo alagad. Janelle Baclay, Kag Amero Santiagudo, kita ay kitaliwat diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.